Nitong weekend lang, na-issue na ang arrest order ng Senado laban kay Alice Guo o Guo Huaping at iba pang mga personalidad. Sa dami ng kasinungalingan at posibleng krimen ni Mayor Alice at ng lahat ng sangkot sa Pogo at sa laki at lalim na mga problemang dala ng Pogo sa bansang ito, this is not merely procedural. This arrest order upholds the mandate of the Senate to safeguard the well-being of Filipinos. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap ng Office of the Sergeant at Arms. Ang anino ng buong pamilya niya ay hindi na rin makita. Sa mga sinight in contempt, tanging ang di umanong accountant ni Alice Guo na si Nancy Gamo ang nasa kustodya na ng Senado. Kaya sa mga missing in action pa rin, magpakita na kayo. Hindi mabubura ng inyong pagtatago ang katotohanan. At Mayor Alice Guo o Guo Huaping, kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino. Ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko, at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Mukhang konektado talaga si Guo Huaping sa mga mas malalaking sindikato pa. Friends, let me show you this image from the Anti-Money Laundering Council. Ang kumpanya ni Alice Guo, ang Baofu, ay may direktang transaksyon sa joint account ng 2 tao. Ang isa si Yu Zhengkan, na incorporator ng Hongsheng, ang pogo na ni-raid sa Bamban, Tarlac. Ang kasama niya sa account ay isang nagngangalang Hong Jiangyang. Who is Hong Jiangyang, you may ask? Kapatid po siya ni Michael Yang. Yes, the same Michael Yang na dating economic presidential advisor kuno ni Duterte. In short, the money of Michael Yang's brother was used to fund Hong Sheng, the raided Bamban Pogo. At ito pa, si Hong Jiangyang ay incorporator ng Full Wind Group of Companies, kung saan incorporator din si Gerald Cruz, na isa sa mga incorporator ng Pharmally Biological. The same Gerald Cruz na incorporator din ng Pogo na Brick Hearts, na ang mga papeles ay natagpuan sa Bamban. Sabi ko nga, mukhang one big happy Pharmally pala itong mga Pogo at Pharmally members. Baka nga itong Pharmally pala ang farm na kinalakihan ni Alice Guo. Puwera biro. Our Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality will continue to dig deeper. Hindi po kami hihinto hanggat matunton at maputol ang mga ugat ng Pogo. Maraming salamat po. Yan, dito po sa Facts First. Good evening, Christian. Presidential Anti-Organized Crime. Ako, nagkamali ako. Sorry. That's okay. Oo. That's okay. Sorry. That's okay. Oo. Anti-organized crime. Oo nga, nako, sorry. I misspoke at mali rin yung naisulat ko rito. Anyway, habang nag-interview tayo, correct ko to. That's okay. That's okay. No problem. Yeah. Hindi, Go kailangan ahead. Let's go accurate ahead. tayo. Okay, unang-una, nabigla ba kayo dyan sa revelation ng PAGCOR or basically you knew about it already? Alam na po namin na talagang kahit papaano may legal na kaugnayan si Ginoong Roque dito sa Lucky South 99 kasi una nga po nakita natin yung kanyang mga dokumento at saka yung dokumento ng kanyang executive assistant, yung pinapasumpina na ngayon ng Senado, si Mr. De La Serna. So we saw some documents as early as June 9, no, na nagpapatunay na may legal relationship siya. Pero gaya nga nung aking sinabi nung una, sapagkat ang nakita lang naman namin ay mga dokumento, the documents by themselves, they're not suspicious po, ano. Kaya lang, syempre, nagsalita kasi si Chairman Al na yung unang konteksto para bagang pinipressure sila.
So, interesado din kami ma-confirm kung siya nga ba talaga yon. Nung siya na nga po, kanina, nung una namin narinig, sabi namin, baka mamaya person of interest na nga ito. Kaya lang, niliwanag ulit naman nila nung papatapos na yung Senate hearing na kung ano daw di umano yung konteksto nung pag-uusap nila. So, we'll just have to talk with PAGCOR to get the real picture, no? Para makita namin kung dapat pa ba nating imbestigahan ito o wag nating imbestigahan dahil wala tayong makukuhang ebidensya laban sa kung kanino man sa usapin na ito. Pero so far, as far as the PAOK is concerned, how are you treating Harry Roque? Person of interest po lamang, no? Sapagkat nagtaka nga kami paano nakita yung kanyang mga bank statements doon sa Lucky South 99. We saw a number of bank statements bank statements such as his dollar deposits, no, yung kung ako nagkakamali may isa pa doon joint account with his wife, no. So nagtaka lang kami bakit ba yung mga documents ni Sir Harry Roque nandoon sa Lucky South 99. So bakit mo ipapatago, bakit pakalat-kalat yung ilang mga dokumento mo doon sa lugar, no? Pero yun nga, by itself it may not constitute something criminal. Kaya lang, gaya nga ng sinabi namin ni Undersecretary Gilbert Cruz, kinakailangan may mag-uugnay. So yung testimonya ni Chairman Al, initially we thought may something sinister behind it, pero kanina in public, wala naman siyang pinatutukuyan na ganoon, Christian. So kami, person of interest lamang po siya. Pero sa inyo ba, as far as PAOK is concerned, nakabase lang po ba kayo doon sa naalaman na o napag-alaman na ng PAGCOR? O meron kayong sariling investigasyon kung saan meron kayong nakuhang additional about Harry Roque? That's a very good question, Christian. Siyempre, hindi naman tayo aasa lamang sa mga dokumento or testimonya ng isang ahensya. Kami rin po ay naghahalukay sa ngayon, hindi lang tungkol kay Ginoong Roque, kundi patungkol na rin sa ilang mga individual na may kinalaman sa pogong ito. Sapagkat may mga nakikita tayong mga pangalan na pwedeng maugnay dito sa problema sa PORAC, mga former, current government officials, no? Kasi tandaan natin, the statement of the Executive Secretary is we should follow where the evidence leads us. Alam naman natin na ang chairman ng PAOK ay dating punong maestrado. So, kung anong ebidensya ang nakukuha namin, nahalukay namin, kung anong lead, susundin lang po namin. No? Okay. Isa-isahin po natin yung mga natagpuan yung dokumento na may kaugnayan kay Harry Roque. So, binanggit niyo yung bank statements. Tapos, meron pang, lahat ba ito, puro Xerox copy, puro photocopy po ito, no? No. The documents that we got appears to be original documents. Pero, syempre, best evidence rule, it will really depend kung iyon ay authenticate ng mga court officers kung saan po nanggaling yung mga dokumentong yun. Pero they don't appear to be photocopies, Christian. So, sa unang pagtingin nyo, mukhang issued by the banks. Tama ba? Yes, may mga deposit slips, may mga bank certifications, no? Saan po dun sa mismong Pogo Hub nyo natagpuan itong bank statements na may pangalan ni Harry Roque? Well, hindi ko malala exactly kung anong specific villa or admin building, pero I am quite sure na yung documents na yon ay nakuha sa lugar kung saan nakuha rin yung mga dokumento ni A.R. de la Serna. Okay. Ilang bank statements po yung nakita nyo? Or ilang bangko rin? As far as you can remember. Parang dalawang bangko, hindi ako nagkakamali. No? Hindi ko napapangalanan yung bangko, pero dollar deposits sila, Christian. Joint account ng mag-asawa. Pero sabi nga po namin, nagkataon lang siguro na nakita namin doon, kaya kinonsidera namin siyang person of interest, subject of investigation. Pero kung may matatagpuan pa kami beyond the bank statements, depende na po yun kung gaano kami kalalim maghuhukay ngayon. So, nakadepende talaga ngayon. So, hukay kami ng hukay na lang, Christian.
So far, sa pagtatanong nyo po, ano po ba yung mga nasilip nyo? Bakit nandun yung bank statement si Harry Roque? Yun nga, kasi dapat mag-appear na si Mr. De La Serna. Kasi sa kwarto ni De La Serna nakuha lahat ng mga documents na yun eh. Siya ang makakapagpatunay, makakapagbigay ng tunay na kwento kung ano nga ba talagang ginagawa ng mga dokumentong yun doon sa kanyang kwarto. Si De La Serna po ba, yung si Mr. Supranational, nakausap na po ba ito ng PAOK? Ay tinatawagan po natin at saka iniimbitahan din po ng Senado. Ayaw makipag-ugnayan po eh. Kaya kung ako nagkakamali, nasugpina na po siya kanina at kapag hindi pa rin niya nag-appear sa susunod, baka may warrant of arrest na po yan. Pero si Attorney Harry Roque, nakausap niya na po ba? Since nagkaroon ng raid at nakita yung kanyang di umano'y bank statements. Si Mr. Roque, hindi pa po. Kanina lang po namin kasi na-confirm yung mga ibang mga bagay-bagay. So, we will confer with CIDG kung ano ang magiging subsequent namin na mga moves kung meron man. Okay. Bukod po sa bank statements, ano po yung mga nakita niyong dokumento linking Harry Roque dito sa Porac Pogo Hub? Well, yung mga documents galing sa PAGCOR na isinapubliko naman kanina ng PAGCOR, no? So, we've gotten certified true copies of the letters of application, the entire folder, so to speak, application folder ng Lucky South 99, nakuha na po natin yan, certified true copy, at naka-indicate nga po doon na ang kanilang legal officer within the organizational chart of Lucky South 99 ay si Mr. Harry Roque. So, posible naman po siguro na totoo yun sapagkat sabi nga ni Chairman Al, nag-appear si Mr. Roque together with Cassandra Leong doon sa PAGCOR at saka nakipag-meeting siya kay Chairman Al at saka kay Atty. Fernandez. So, medyo marami pong pwedeng mag-ugnay, mga links. Sapagkat sa aming pananaw, merong ugnayan. In fact, merong, anong tawag nga ba rito, nag-share ng board of directors, kung di kami nagkakamali, at saka sharing ng beneficial owners, yung Whirlwind Corporation, at saka yung Lucky South 99. Kaya nga patuloy yung aming pag-iimbestiga, Christian, no? Nakita nyo naman siguro, yung PAOK, hindi kami trigger happy. Hindi katulad ng iba na pag may nakuhang whatever na document, file na agad, yun na yun. No, we do document examination, we dig through the documents. Kaya pag nag-file kami ng kaso, sigurado kami malakas yung ebidensya namin dun sa mapapile namin ng kaso. So, tinitingnan namin yung relasyon noong Lucky South at saka ng Whirlwind Corporation because of the interlocking board of directors, interlocking beneficial owners. Okay, kasi nabasa niyo po ba yung statement ni Harry Roque? Mahaba yung sagot niya dyan, di ba? So, dinideny niya na meron siyang legal connection or legal counsel siya nitong Lucky South 99. Tapos, ang sabi rin niya, nung panahon na yun, hindi pa naman daw to illegal. So, hindi siya pwede, kung sakali man siya yung abogado, he was not representing an illegal pogo. Okay. Pero, ang iginigiit niya rito kasi, tama po ba, yung Whirlwind, ito yung nagpaupa doon sa Lucky South 99. Tama po ba? Yes. Tapos, ano po si Cassandra Ong? Ano siya sa Whirlwind? No, Cassandra appears to be the authorized representative or one of the members of the board, one of the beneficial owners noong Lucky South, yung lessee ng Whirlwind Corporation. Kaya okay, yung umuupa. Yeah, sila yung umuupa. Kaya lang nga, Christian, hindi kami naniniwala kasi na mag-iba yung Whirlwind at saka yung Lucky South eh. Sapagkat may interlocking silang mga beneficial owners, may interlocking individuals na mag-uugnay dito sa dalawang korporasyon na ito. Okay. So parang isa lang siya. Pero pinapalabas na isa, umuupa ron sa isa. Pero pag inanalyze siya, isa lang sila. Pero pinalalabas sila na magkahiwalay sila. Edi, kung totoo yan, edi kalokohan itong sagot ni Harry Roque. Kung re-represent lang niya isa lang naman pala siya kung sakasakali. Siguro nakalimutan ni Ginoong Roque na yung Lucky South 99 ay na-raid na po yan na as early as 2020.
no? Mm. So as early as 2020 na-raid na po yan ng DILG doon sa kanilang isang opisina, kung hindi ako nagkakamali, sa Angeles po. So remember, it was closed. Their operations in Angeles was closed because they were engaged in the kidnapping of more than 40 Chinese nationals. No? Okay. So the very same Lucky South 99 that resurfaced in other parts of the country, Vigan, Lawag, Ilocos Norte, Porac, is the same Lucky South 99 na na-raid doon sa Angeles City. No? So they're one and the same. It's part of one criminal organization engaged in money laundering scams and the like. No. So hindi pwedeng sabihin dito. Ito yung sagot sa sinasabi niya na hindi pa naman siya illegal nung time na nangyari di umano itong pakikipag-usap niya sa PAGCOR. Yun po yung lumalabas. Probably because he was referring only to the June 4 and June 7, 2024 raid. But referring back to the 2020 raid, it has been illegal for quite a long time. Okay. Yung binabanggit yung interlocking members or board of directors, can you elaborate on that between Whirlwind and Lucky South 99? Yes. Alam mo, doon sa Senado, may pinakitang not the one today, the previous Senate hearing, may pinakitang pictures si Senator Ontiveros noong groundbreaking ng Phase 3 noong Lucky South 99, no? Nung Whirlwind Corporation. Ang nandoon ay si Cassandra Lee Ong at saka yung isang Chinese national na nilabasan na rin kanina ng subbina ng Senado, si Wood Warren Wu, no? So ito si Wood Warren ay isang retired Xiamen police na nakita rin natin doon sa kampanya ni Alice Guo, no? So itong mga tao ito, si Cassandra Lee at saka si Warren Wu or Wood Warren, sumuporta po sila doon sa campaign ni Mayor Guo noong 2022. So sila rin nakita doon sa groundbreaking nung Lucky South 99 ng Whirlwind Corporation. Ngayon, kung ikaw ay nagpapaupa lamang or umuupa ka lamang, bakit ikaw yung magpapatayo ng structure na upahan mo? Bahagi ba ng pag-upa mo? So dapat makita, i-release nila yung contract of lease. Kung talaga ba na sila nga ba umuupa lamang o hindi. Kasi nandun sila sa groundbreaking. Sila mismo ang nagpapatayo ng structures. Akala ko ba umuupa ka lang? Di ba pag uupa ka lang, ang upahan mo yung structure, hindi yung pagpapatayo ng structure. Para masyadong involved. Syndicated by the photo. Yeah. So may interlocking talaga. Kaya sana mag-appear na sila sa Senado, no? At nananawagan din kami sa Philippine Statistics Authority to look into the birth certificate or the certificate of live birth of Catherine Cassandra Lee Ong. Pilipino nga ba itong babaeng ito? No, we could be wrong. Maaring Pilipino talaga siya. But because of what's happening with the Guo siblings, mas mainam na matingnan natin kung itong babaeng ito na nagpapakilalang Pilipina ay Pilipina nga ba. So let's check. Let's just do a proper due diligence. Okay. Can you elaborate also on this character, this person, si Catherine Cassandra Lee Ong? How is the PAOK treating her? Sa amin talaga, isa po siya sa kakasuhan namin. Isa siya sa mga bahagi ng aming case build-up sapagkat alam po namin na isa siya sa mga utak netong operasyon ng Porac and Bamban. No. So, una po siyang lumabas, nag-manifest sa amin, naging interesado kami sa kanya. Remember, may naging usap-usapan na si Mayora ay mayroong helicopter. Tapos nalaman namin na yung isa sa mga nagpapalipad ng helicopter na Mayora ay si Cassie Lee. No, si Catherine Cassandra Lee Ong, si Cassie Lee. So, nakuha na namin siya ng litrato. So, naging magmula noong Bamban up until Porac, naging bahagi na siya ng investigasyon namin. So, Christian, remember over the weekend, the provincial government of Pampanga, together with the provincial police office of Pampanga, raided a mansion in Porac na basically
magiging joke yung structures nila Pablo Escobar at saka ni El Chapo because of the magnificence of the structure, the extravagance of the structure. Alam mo kung sino may-ari nun? Cassidy. The subject of the search warrant was Catherine Cassandra Lee Ong. Cassidy. So kung nakita mo yung structure, 2.2 hectares with their own, hindi ako sure kung man-made yung lake or talagang natural yung lake, with an underground firing range, with a level of sophistication that would put to shame our own the government's firing ranges. That must have cost at the very least hundreds of millions of pesos. No? So, ganun sila kayayaman, Christian. So, itong si Cassie Lee, ito yung nare-represent ni Harry Roque. Tama po ba? Yes, according to the statement of the former presidential spokesperson. Okay. Ilan taon na po ito si Cassie Lee and nasaan na po siya ngayon sa pagkakaalam niyo? Yung una naming balita, akala namin she was in her late 20s, no? Kasi yung unang information nakarating sa amin, 23. But later on, we found out that her age is around the age of Alice Leal Guo, no? So halos magkapareho lamang sila ng age between the range of 34 to 37. They are within that range. So ang tanong ay kung nasaan po siya, in as much as hindi, to be honest, we don't know where she is. We do hope that she would appear in the Senate para maliwanagan. Alam nyo, matulungan lang masana tayo, no? Kasi itong mga taong ito, they are the ones who would qualify as witnesses kung may tuturo lamang nila kung sino ba yung mga nasa ulo nila, no? Kasi these are not, I am certain na si Alice Leal Guo at saka si Catherine Cassandra Lee Ong, at the moment, they don't appear to be the least guilty based on the evidence we have on hand. But if we can get their testimonies and they started spilling out the beans, we are sure merong pang mas malaking mga tao rito. No? Okay. Sa pagkakaalam nyo, ano yung role ni Cassandra Lee dito sa Porac Pogo Hub na niraid ninyo? Siya po yung operations head. Siya po talaga nagpapatakbo. Nagpapatakbo ng mismong Pogo? Yes. Okay. Ano po si Cassie Lee doon sa... ito yung position niya sa Lucky South 99, no? Yes. Okay. Sa Whirlwind, meron po ba siyang role doon officially? Technically, officially, wala po. Wala. Pero binanggit nyo nga may interlocking relationships yung board. Okay? Behind the scenes. Behind the scenes. Okay. Ano ibig sabihin ng behind the scenes na binabanggit po ninyo? Money laundering, money trail, illicit cash flow, name it. Lahat pala, no? The full complement, kumbaga. Sige, yung pagpapaupa ng Whirlwind, ano po ba exactly yung gaano kalaki yung pinapaupa, ano po ito at kailan nagsimula? I cannot recall offhand from the top of my head kung kailan sila nagsimulang umupa, pero itong compound ng Whirlwind 2019 natayo na po ito. Nauna po ito ng onte doon sa Bamban, sapagkat sa aming investigasyon kami naniniwala, di ba tinanong ni Senator Gatchalian, paano nakapagpatayo yung Bamban ng 6.2 billion worth of structure is ang samantalang nakita lamang ng AMLAC na dumaan na pera 100 million. So talaga may money laundering dito, may pagtatago ng pera. Pero saan ang galing yung 6.1 billion na yon? Sa aming paniniwala, merong sharing of profits between Lucky South 99 and dito sa Sunyu 1, yung Baopu Development Corporation. So yung pera na ginamit ni Baopu para ipatayo itong Bamban ay infusion galing doon sa scamming activities ng Lucky South 99. Pero even din ang tanong dyan, paano na ipasok yung cash, di ba? Yun pa rin ang tanong dyan eh. So so malaking bahagi ang ginagampanan dito, kaya I think the AMLC, alam niyo katulong kasi natin yung AMLC sa lahat ng investigasyon namin. So they're looking into the relationship between these Pogos
and the other regulated financial institutions, no? Kasi walang dumadaan sa bangko eh. So baka mamaya, pwede, di natin alam, baka sa mga casinos, sa mga junkets or whatsoever, no? Pwedeng doon sa mga eroplano na bumababa, lumalapag doon sa mga economic zone authorities. Kaya, by the way, ang problema hindi lang dahil sa maraming illegal, Christian. Yung isang aspeto ng problema ng offshore gaming na hindi natin natututukan sapagkat maraming mga offshore gaming operations nagaganap sa loob ng mga export processing zones. At hindi po yun kontrolado ng PAGCOR. Ang may control lamang nun ay yung PEZA. So, marami tayong nakikitang offshore gaming operations sa north. Dito sa ilang bahagi ng Luzon, sa Central Luzon. No, so hindi po 'yun under the regulatory powers of PAGCOR. So baka mamaya yung ilang pera ay nanggagaling dito sa mga lugar na ito, sa mga export processing zones. No? Oo, pero ang point dyan, sir, it doesn't mean na they should go scot-free. Kasi kung hindi man sila abot ng kamay ng PAGCOR, responsibility ito ng PESA, di ba? Yes. Kaya nga yung PAGCOR, lagi po silang nananawagan. That is one piece of the puzzle that we in the national government should take a look at. No, kinakailangan mag-usap-usap ito, ma-brought into the picture, mapasok sa picture ng usapin ito. Kasi in Cagayan alone, in Norte, in Cagayan Valley alone, in the town of Santa Ana, Cagayan, if I am not mistaken, there are more than 10 offshore gaming operation, gambling areas, gambling companies inside Santa Ana, Cagayan. Wow. No, so gaano kalaki yung Santa Ana to be able to house 10 Pogo hubs? My God, it's a very small municipality. I've been to that place. Maganda kasi yung beach resorts doon, no? Yeah. Facing the West Philippine Sea. Pero napakaliit ng lugar, Christian. Nung bago ako pumunta, before I went there, when I went there before, Pilipinas pa po yan sa pagkakaalam ko. Parte pa po ng Pilipinas. Pero ngayong nasa PAOK na po ko as of last year, nung pinapadala sa akin yung mga intelligence reports ng mga kung sino-sino, Ultimo Panaderia, ang nagmamayari ng panaderia, ultimo mga club, mga bars, etc. Ang nagmamayari mga Chinese na. So, pero sir, napaka-ano niya na, I suppose, syempre, kausap niyo rito yung National Security Council, no? And other law enforcement agencies. Kasi hindi lang siya pogo, hindi lang siya sugal, no? Hindi lang siya scam. It's a big security issue given the location of Santa Ana, hindi po ba? Yes, pinagbigay alam na po natin ito. At binabantayan na po ito ng military, ng National Defense at saka ng National Security Council. Bakit po? Inside Santa Ana is the Camilo Osias Naval Base, one of the EDCA sites. Sites, yes. Yes, and it is being surrounded by all of these offshore gaming operations. Kasi definitely so that's very dangerous. Diba nung sa mga previous na pag-uusap natin dyan, usually, binanggit dito ni Senator Gatchalian, yung mga Pogo companies na ito, mukha unlimited pala yung mga foreign workers na pwede nila ipasok. So, ang laki ng possibility na magpasok sila ng mga spy or operatives disguised as Pogo workers, tapos de-deploy dyan. Napaka-strategic, diba? Hindi po ba? That's true, Christian. Kaya nga, hindi lang talaga dapat yung mga PAGCOR-regulated or yung mga scam farms outside of the export processing zones ang tutukan. Kaya lang, they have their own mandates, Christian, no? Law enforcement cannot go get inside without the imprimatur of the PESA. Kung halimbawa, kung sa Santa Ana, that's Cagayan Export Zone Authority, right? Economic Zone Authority. Kung dito naman sa Aurora, that is APECO. Aurora, I forgot the name, sa APECO. Then kung sa Bataan, ganun din, and so on and so forth. So, kinakailangan tingnan talaga ito kasi ito yung isang bahagi ng problema na hindi na pag-uusapan. Lagi tayo nagpo-focus sa mga scam farms sa Luzon and so on, pero nakakalimutan natin yung mga posibleng mga nangyayaring scamming din sa loob nitong mga PESA sites na ito.
Bilang pagtahilan po dito sa part na ito na pinag-uusapan natin. Itong mga economic zones, they're meant to boost the economic activities doon sa mga lugar na yan, to encourage more investors. Pero syempre, hindi naman yan dapat maging cover for these illegal activities. Taking advantage of our tax perks, for instance, diba? Doon sa mga areas na yan. So, yun ang puntong dapat. At least, maganda na hina-highlight nyo po yan, no? Pero balik po tayo dito sa mansion, no? Nakakagimbal nga lalo yung comparison nyo, no? Mukhang mapapahiya, sabi nyo, yung mga property nila El Chapo at saka ni Pablo Escobar. Okay. Nasilip na po ba paano na ipatayo yon yung ganong kalaking property? Again, tulad nun sa Bamban, ang estimate doon ni Senator Gatchalian, 6.2 billion. Ito, paano naman naipasok yung ganong kalaking salapi at bigla siyang sumulpot na mukhang ngayon lang nalaman ng marami. Marami nagbubulag-bulagan sa gobyerno natin, no, para mangyari yun. Tayo ay nagpapasalamat na yung kasalukuyang administrasyon ay talagang tinututukan po ito na problema ngayon sapagkat nakita nila yung implikasyon ng problema dito sa maraming bagay, no? So pati nga sa usapin ng food security may implikasyon na rin ito sapagkat hektarya, daang hektarya ng lupa ay nabibili ng mga danis ng mga foreign nationals, no? So really we have to call to task the local government units, Christian, no? Kaya kahit papaano kami ay matindi ang pasasalamat natin kay Governor Pineda at saka kay Vice Governor Nanay Lilia Pineda sapagkat they've been proactive this past several weeks in investigating within Pampanga these problems in relation to the scam farms, to the Pogo farms na yan. Sapagkat yun nga, paano ba ito naipatayo sa Porac, no? Nang ganon-ganon na lamang. No? So, sana nga pag nabuksan lahat ng mga vaults, sapagkat hindi pa nabubuksan, Christian, yung vaults doon sa Porac. Ang nabuksan pa lang na vaults ay yung sa Puntana. So I have to be transparent about it, no, na hindi pa nakakapag-release ng motion to break open yung korte para doon sa mga vaults sa Porac, sapagkat pina-recount po kasi namin, no, kasi we have to be transparent. Sapagkat nung una kong nakita yung return nung PNP-CIDG doon sa number of votes na kanilang in-return doon sa korte, 53 lang ang nailagay nila. Kaya lang, syempre may kasamang mga taga-PAOK doon. So sabi ko, hindi pwedeng 53 lang yon kasi minomonitor ko yon personally during the time na nagbibilang kayo. Sabihin nyo, team 1 found 8 volts and so on and so forth. Kaya nung binilang ko, sabi ko, nagpas yun sa 53. Ang pagkakaalam ko, malapit-lapit sa 80 yung number of volts. Kaya pinapa-amend ko yung return kasi nung binilang ng PAOK ulit yung volts na nandoon, mali yung bilang ng CIDG, hindi 53. 78 yung physical volts na nakita ng PAOK doon. So we have to amend the return of the warrant sapagkat malaki ang discrepancy ng 53 to 78, no? Correct. So, sana pag nabuksan na yung mga vaults na yon, Christian, may makita kami mga dokumento, mga ledgers, para malaman namin once and for all, sino ba talaga yung mga taong pumayag para maitayo itong napakalaking scam farm na ito sa kalagitnaan ng Central Luzon. Because yung vaults na binaban... Diba, Christian, someone or some people facilitated the building of these structures. Kasi marami nagbulag-bulagan dyan. Sana ma-identify ng ledgers. Sir, clarify ko lang. Yung volts na 73 na binabanggit nyo, ito ba yung sa mansion o ito yung sa Pogo Hub? Sa Pogo Hub, doon sa Porac. 78. Sa Porac. 53 ang initial na bilang, pero 78 yung actual na nabilang namin last week. Itong volts na ito, ano po itsura niyan? Mounted ba yun sa wall? Gano'ng kalaki? Gano'ng kakapal? Malalaki, not mounted, Christian, but really the type of safety vaults that you can buy in your mall, no? Ay, yung mga nabibili sa True Value. Yung iba, oo, mga ganun. Nabibili mo sa True Value, I hope you don't mind, sa SM, sa Robinsons, sa ganyan, no? So, yung mga nabibili sa mga ganun. Ano yan? May mga, tawag doon, yung may dial? Ganun po ba yan?
Or digital? Yeah, may mga disuse, may mga didayal, and so on and so forth. Marami, so I'm sure may makukuha tayong mga ebidensya doon, Christian. Pero yung access doon, ano yan? Kailangan nyo ba sirain o meron kayong access? Wala, syempre. Sisirain yon. Kaya, i-grinder natin yon, Christian. Okay. Hindi kasi baka, di ba, may mga empleyado na inabutan kayo, baka naman nasa kanila yung access. Walang ganon. Talagang sisirain na lahat yan. Oh, yeah. Kaya kailangan natin yung court order, Christian. At Okay. pag ginagawa natin yung Christian, I just have to tell the public, lagi natin kasama yung Anti-Money Laundering Council para transparent po tayo. Hindi tayo mapagdudahan. Kailan nyo inaasahan na lumabas yung court order na yan para mabuksan yung mga vault? Kakatukin muna namin si PNP CIDG. Isubmit na nila yung amended return. Sapagkat hindi po makakapaglabas yung court order kapag hindi sila nag-submit ng amended return. So, Miyerkules na ngayon, pag bukas wala pa ring amended return, problematic na yon. So, we need to discuss as a team. So kami nanonood po sa CIDG, yan po yung abila ng PAOK. Prepare na po yung amended return. Pakibilisan. Oo nga, excited na tayo malaman kung nila man yan. Tsaka laki nga ng discrepancy 78 versus 53. Bakit naman ganon? Parang, anyway. Balik tayo rin sa dun sa organizational chart. Diba? Official to na sinubmit ng Lucky South 99. Okay? Nandun yung pangalan ni Harry Roque, nakalagay sa pangalan niya legal. Ang kine-claim ni Harry Roque sa kanyang pahayag, he never authorized his name to be included there. Are you buying that? Na hindi niya alam kung paano napunta rin yung pangalan niya. I could not say otherwise, Christian, no? Kasi testimonial yan. So, mahirap pasubalian yung mga testimonial evidence na ganyan. Unless someone denies or someone corroborates otherwise na alam niya. No? Pero as of now, I'll take it at face value kasi wala kaming ebidensya that could disprove that. Pero how are you treating the documents? Kasi official yun, di ba, na isinubmit at pinakita kanina sa Senado. Di ba? Sa investigasyon ng PAOK, anong tingin niyo sa mga dokumento na yun? They're certified true copy and as far as we are concerned, those documents will speak for itself. Will speak for themselves. Then the persons discounting the authenticity of the facts stated therein will have to disprove those facts as stated there. So the burden of proof will be with them because these are certified true copies. Pero sa pag-iimbestiga niya so far, ano ba napag-alaman nyo? Totoo ba yung sinasabi ni Harry Roque na wala siyang kaugnayan dyan sa Lucky South 99? Baka naman, di ba sabi niyo kayo may mga interlocking relationships yan, di ba? Ano ang pagkakaalam niyo? Is he telling the truth? Well, as far as we are concerned, Christian, he is the lawyer of Lucky South 99. No, he represented Catherine Cassandra Ong. Kasama niya si Cassidy. So as far as we are concerned, he is the lawyer of Lucky South 99. Pero lawyering for a corporation is not a criminal offense. No, so but later on, if someone puts him under oath and then he would perjure himself, that is an entirely different matter. Pero lawyering for Lucky South 99, sa tingin namin wala namang criminal doon. Pero kung meron siyang bahagi doon sa operasyon, ibang usapan na yon kasi the operations of Lucky South 99, Christian, is criminal in nature. Oo nga eh. Grabe yung mga nakita nyo rin, di ba? May mga torture chamber pa. So, sa mga ordinaryong... Money laundering also. Okay. Yung assistant ni Harry Roque, ano yung napag-alaman niya na so far? Ano yung connection niya dito sa Pogo Hub na ito? Anong pangalan po niya? Yung Mr. Supranational? De la Serna po yung apelyido, hindi ko matandaan yung first name. AR or JR? Okay, De la Serna. Ano yung napag-alaman niyo? How is he connected dito? To be honest, ang alam lang namin kung ano lang sinasabi nila sa media, no? Except for the fact na alam namin na tumira nga po talaga siya diyan. So nakita namin yung kanyang mga personal effects doon. So para bagang he was a boarder, no? So nakikitira siya sa loob noong compound na yon, yung isang villa doon, may isang dorm, isang room for him, no? So
Doon siya talaga, hindi ako sure kung nakikitira, pinatitira, anong konteksto, hindi namin alam. Kaya nga po, kami nakikiusap sa kanya na sana po makipagtulungan na po siya sa mga otoridad para naman matanggal natin siya doon sa mga persons of interest. Baka wala naman talaga siyang kinalaman dito, no? But we need to hear his story, Christian. Okay. Kay sabi niyo inihintay niyo siyang sumagot, no, hindi sumasagot. Pero si Harry Roque, wala pa kayong formal communication with him? Wala pa po. Wala pa po. So, ngayon nga mag-uusap-usap kami ngayong Friday. Friday po, may meeting kami ng mga prosecutors at saka ng CIDG. Mag-uusap-usap kami para once and for all, ma-identify na po namin kung sino na po ang, based on the evidence that we have, based on the document examination that we will be doing, ma-identify na namin kung sino-sino yung mga kakasuhan namin pa. Kasi may nauna na kaming kinasuhan, yung dalawang ng kidnappers at saka torturers. So, yung susunod na kakasuhan namin are the incorporators and the officers of Lucky South. So, malalaman natin ngayong Friday kung sino-sino at ano yung responsibilidad nila, bakit sila kinasuhan. Okay. 'Di ba canceled na po itong illegal na tong Lucky South 99, 'di ba? Wala siyang valid na lisensya, okay? Pero as far as bukod dito sa Porac, tapos 'di ba may connection din sabi nyo, yung cast of characters dun sa Banban. Meron pa ba silang ibang Pogo hubs kung saan meron kayo na-identify na links? Yes. No. But please do not ask me where because the answer is yes. Okay, I understand. Ang isa kong gusto malaman po, kasi interesting yung binanggit niyo po sa amin last time, no? Na yung Banban tsaka Pogo hub, Pambanban tsaka Porac Pogo hubs, they were part of one big crime syndicate, no? Sa pagkakaalam nyo, so far kasi mas lumiliwanag na kahit papaano, no? Ilang sindikato yung nag-ooperate ng mga Pogos sa buong Pilipinas? Is it just 1, 2, 3? Or marami? Marami, Christian, no? Pero yung pinakamalaki ay yung nagko-connect doon sa Sand Valley, Clark, Pampanga, nagko-connect dito sa Bamban, nagko-connect dito sa Lucky South, sa Porac, at maging sa ilan dito sa Metro Manila. No, so yung binubuo namin ngayon na yung tentacles nila that would lead to Metro Manila. Nakikita na namin kung saan papunta ito. So binubuo na lang namin yung mga ebidensya laban dun sa kanilang tentacles dito sa Metro Manila. So now it's beginning to look like not a tree anymore with multiple branches. Para na siyang isang pugita, octopus with several tentacles, no? So may isang malaking criminal organization dito na namamayagpag way back, as early as the early 2000, no? Then yung iba sumakay na lang doon sa phenomenon ng mga scam farms. So pero maliliit na organizations ito. Pero kung talagang mapupugutan natin yung ulo, itong Bamban, Porac, at yung kanilang iba pang mga tentacles, we have solved practically 75% of the problem. So ganun kalaki yung influence niya. Pag tinanggal yung ulo, 75% of the problem basically tanggal. Okay. Kumbaga siya yung OG, the original. Okay. Again, I understand the sensitivity of your investigation, pero ang gusto ko rin po malaman, kung early 2000s pa nag-ooperate na yan, so I suppose marami na rin mga makapangyarihang mga tao yung nalalagyan nila. Hindi po ba? That is not far from the truth. That's very visible, no? Very visible po yan kasi sa mga pictures na nakikita ko personally, these individuals have hobnobbed with some of the most famous, no, in society, in politics, in business. So who knows? Baka mamaya itong mga taong ito, hindi rin nila alam na itong mga taong ito ay mga criminal gang members, no? Pero nakakatakot ang impluwensya nila kasi yung isang minamanmanan namin halimbawa, uma-attend sa mga groundbreaking ng mga regional police office, mga groundbreaking ng kung ano-ano, miyembro ng isang sikat na organisasyon ng mga negosyante. Kaya kapag may mga donation yung kanilang organisasyon,
nakakasama nila yung mga kung sino-sino mga bigwigs. So, magaling kasi sila eh. Ito yung binanggit ni Senator Gatchalian, di ba? Sabi nga niya, these criminal syndicates behind Pogo are business people. They know how to invest in marketing, connections, networking. No? So, ganun sila kagaling. Medyo nalulula ako sa scale ng trabaho nyo, no? Pero kasi inisip ko rito, ang laki ng perang involved dito. So, napakadali para sa kanila na tapalan ng pera. Ilang mga opisyal, whether local or national, hindi po ba? For instance, pwede magbigay ng mga nagmamahalang SUV yan, di ba? Hindi mo naman matetration. Pag tinanong mo yung politiko, sasabihin, o government official, pahiram lang sa akin ang kaibigan ko yan. Hindi naman siya required na ipakita yung ORCR niyan, di ba? Maraming ganyan. Ang gusto ko rin pong tumbukin kasi mag-i-election tayo. I don't know whether you can answer this, no? Pero, of course, this requires a whole-of-nation approach. Alam natin na pwede nila tapalan ng pera yung mga critical candidates, yung mga very important candidates that they see na tatakbo dito sa 2025 elections. So, is there a way for you and other government agencies to make the public even more aware na etong mga ito dapat binabantayan yan? Paano po ba? I honestly don't know the answer. This is not a rhetorical question. That is a very challenging question, Christian, given the extent of the influence that they have, they're able to exert. No, not just in government, but in the whole country. No, kasi remember, even the individual communities where they are operating have been co-opted. No? So, you see people in social media depending, for example, Bamban Mayor Guo. And I will not take offense with that because they have benefited from her. Right? So, if the ordinary individuals, the ordinary Filipinos have benefited from people like her, and knowing that her money comes from illicit proceeds, so you could only imagine kung paano din siya didepensahan, albeit discreetly, na mga people in government that they have co-opted. So this is a very uphill task as far as the Philippine government is concerned. But we should not, how would I say it? Hindi kami dapat panghinaan ng loob. No? Kasi we have the support of the national government behind us. Ang kailangan lang namin is makita lang natin yung iba pang mga ehensya ng gobyerno sapagkat nagkaroon kami ng meeting sa Malacanang last month. Pinatawag kami ng Executive Secretary para ibigay ng Executive Secretary yung direktiba ng Pangulo with regards to this problem. Pero pagdating sa ibang mga ahensya, medyo mabagal yung response. No, hindi natin papangalanan yung ibang mga ahensya, pero kung makikinig man sila, sana mas mapabilis ang kanilang response. Kasi pag nagsingilan po rito, syempre, yung pinaka-slowpoke, yun pa yung mapapagalitan, di ho ba? Yung kulelat, yun yung mapapasama. Yung mga nagtrabaho ng todo, syempre, yun ang valedictorian. So, that's the basic reality of life. At saka kung meron kaming makuhang ebidensya na yung ibang ahensya ay kaya nagbabagal-bagalan sapagkat nakikinabang, hindi rin naman mangingimi ang PAOK na ibigay yung ebidensya sa mga nakakataas at kasuhan sila. Di ho ba? Kasi yun ang trabaho namin eh. So, solution, put to jail not only the scammers, do not only deport the Chinese, but build evidence against government officials, current, former, LGU, national, who have facilitated and enabled the crime. No? Only then, if you will be able to put people behind bars, and really behind bars, hindi yung sasakay ng wheelchair, neck brace and all, tapos okay na. But really, put them behind bars, mapapanagot natin, only then talagang matatapos itong problemang ito. Kasi magkakaroon ng chilling effect, Christian eh. Kaya gusto natin itong si Mr. Winston Casio eh. I like you, sir. Ha? The first time na nadinig ko kayo sa interview, you speak the truth. And that's very good. We need honest men in government. Before we end, babasahin ko lang isang comment dito. I hope hindi awkward sa inyo.
Sabi ni Rick Roque, parang kayo raw si Elliot Ness. Okay. Hindi Yan naman lang. siguro. Yan Hindi lang. naman. I know this is very awkward for people like you. Pero again, at least I just want to show how appreciative our viewers are to what you guys are doing. Ganun naman dapat, di ba? Kung tama yung ginagawa, purihin. Pero kung hindi, tuligsain. So maraming salamat, sir, and thank you for joining us. Mag-uusap pa po tayo, sir, ha? Okay, madadala. Thank you, Christian. Have a good night. Bye-bye. Okay, maraming salamat po. Ayan, si PAOK spokesman Winston Castro. Okay? Anong tingin niyo sa interview natin? Malaman, no? Okay? Daming detalyeng galing kay Mr. Winston Castro. Pero syempre, sa mga nabitin, always be mindful na this is a live investigation. So, alam din natin yung mga limits natin. May mga bagay tayong hindi pwedeng itanong. May mga bagay tayo na hindi natin pwedeng busisiin pa dahil baka ma-compromise yung investigation nila. Ang maganda po dyan ay at least yung huli. Kaya hindi ko na siya tinanong eh. Magtatanong sana ako ng follow-up question dun sa mga mabagal o papatay-patay na mga ahensya ng gobyerno. Kasi ang isang tamang duda ron, mabagal ba kayo dahil incompetent na kayo, busy kayo, o baka naman natapalan din kayo ng salapi galing dito sa mga sindikato ng Pogo. So sabi niya, maganda pati yung mga enablers, dati o kasalukuyang mga tao sa gobyerno na nag-i-enable o nag-enable nitong mga Pogo syndicates na ito, dapat kasuhan din at papanagutin. Yan po. Kaya dapat wag natin bibitawan ito. Kasi alam nyo, I don't know kung nare-realize ng marami sa ating mga kababayan kung gaano kalaki itong problemang dulot ng mga sindikatong ito. Ako, I don't buy the argument of some people. Ako, nadidinig ko, no? Nakakadismaya. Sinasabi nila, you have to make a distinction between legal and illegal pogos. Tingnan nyo yung datos, diba? Pakinggan yung sinasabi ng PAOK. Sila nagsasabi na yung lisensya galing sa PAGCOR, yung pagiging legal nila, front lang yun for those illegal activities. Kasi by its very nature, Pogo is illegal, di ba? Panoorin nyo uli yung ginawa natin explainer dyan. Bawal yan sa China, no? Bawal sa kanilang gambling at bawal sa kanilang mga citizens yung mag-engage into in the gambling business overseas. Tayo naman, salamat sa dating Pangulo, talaga in-embrace natin, no? Wholeheartedly itong mga Pogos na ito. So ngayon, ramdam natin yung problema. Ang advice ko po sa ating mga botante, sa inyo po, mga nakikinig, alam po natin marami pa rin mga bulag-bulaga ng mga Pilipino, no? Marami pa rin po mga... Ayoko sabihin tanga, pero minsan gano'n na rin eh. Yung bulag na bulag dun sa mga kandidato, dun sa mga political personalities na halos sambahin na nila o himurin yung talampakan. Kung meron pa kayo natitirang katiting na pagmamahal sa inyong bayan, sa kinabukasan ng inyong mga anak, inyong mga apo, kung nare-realize nyo, base sa mga lumalabas na facts, kung gaano kasama at katindi yung problema na dulot nitong mga Pogo na ito, sana po, iwaksi nyo na po, huwag nyo na po suportahan yung mga alam nyo mga politiko na dikit sa mga Pogo. Hindi po mahirap malaman yan. Okay? Hindi po siya malaking sekreto. Madaling malaman. Maski sa local or even sa national. Pwede niyo identify, pag ito nanalo sa ganitong posisyon, sigurado ko, lalo mamamayagpag yung Pogo. Minsan, nagiging makasarili yung marami sa atin no? Ano ibig sabihin ko dito? Kunwari ko may-ari ka ng isang kondo, may-ari ka ng isang bahay, lumapit sa yung Pogo. Babayaran ko yung bahay mo, cash. Doblehin natin. Ikaw naman, nagbebenta mo na. Tapos kayo magkakapit-bahay sa subdivision, ganun din yung mentality. Quick. Diba? Mabilis na pera. Ayun, before you know it, infested na ng mga Pogo syndicate yung inyong community. Nagpapatayan na. Ngayon, yung homeowners association yun ang mga problema. O baka minsan, pati yung homeowners association, ini-encourage yung mga ganyan. Diba? Ang isa sa mga response na dapat na ginagawa natin diyan yung vigilance no? Again, yung vigilance dapat yan meron ding syempreng limits yan. Hindi naman pwedeng vigilant ka tapos lahat na makita mo Chinese o Pogo yan, di ba? Dapat meron din tayong distinction. This should not lead to tinatawag nating discrimination, di ba? Yung xenophobia. Pero dapat mulat yung mga mata natin.
Kasi yan yung nangyayari sa Cagayan, yung binabanggit ni Mr. Winston Casio. Dapat kabahan kayo yan, di ba? Kung ganyang karami, 10 yung Pogo hubs. Sabi niya, doon sa Santa Ana, Cagayan. I-google nyo na lang po kung gaano ka-strategic o critical yung lugar na yan. Bakit kaya siya yung of all places pinupuntahan ng mga Pogo? Di ba? Ngayon, well, again, buti at least tinututukan to ng current administration itong problema ng Pogo. Kasi, eto, miski naman pagbalik-balik na rin niya yung mga facts, no? Talaga maraming salamat po, Tatay Digong Duterte. Dahil talaga namayagpag po yung Pogo sa ilalim ninyo. No? Minsan sinisingil talaga natin yung mga dating na, yung, diba, alam niyo naman yung sistema ng politika natin, yung mga dating kaalyado ni Duterte, ngayon tumalon dito kay Bongbong Marcos, alam niyo naman, self-preservation, kanya-kanyang kasipsipan or political survival, talaga sinisingil natin yung mga nakakausap natin dyan no? Yung tipong ang tagal-tagal sumipsip dito kay Duterte, tapos biglang tumalon kay Marcos, todo sipsip dito kay Marcos. Ang problema, hindi parehong-pareho yung kanilang yung kanilang mga tindig sa issue, di ba? For example, sa China, magkaiba sila. Dito sa Pogo, magkaiba sila. Yung mga sipsip, naiiba rin, di ba? Adjustable yung kanilang posisyon. Dati, pro-Pogo, ngayon, anti-Pogo. Ang sinasabi ko, mapapakinabangan niyo yung kanilang position ngayon. Pero huwag niyo iisipin na wagas o dalisay ang kanilang mga intensyon. Mga oportunista po yung mga yan. Kapal ng mga pagmumukha, Yan ang sinasabi ko. Yan sa mga Pogo na yan. Abangan nyo. Yung kahapon, ang topic natin, yung senatorial preview, senatorial election preview sa 2025. Tingin nyo ba, ito na, isa-isahin nyo na lang yung mga lumalabas sa mga pangalan dyan. Sino sa tingin nyo dyan yung mukhang protector ng Pogo? Hindi pong pag yan yung mga nanalo, talagang boboto yan in support of Pogo. Sa akin, at least, nakatutok yung current administration ngayon. Pero minsan magtataka rin kayo, no? Kanina, nabasa ko lang, may recommendation na yung Department of Finance under Secretary Ralph Recto para iba na yung mga Pogo na yan. Hindi naman po rocket science, no? Pag inisip natin, ano ba yung dulot na buti ng Pogo kumpara dun sa kasamaan na dulot nila? Talagang negative, no? Mas maraming kasamaan. Yung social cost na tinatawag ng mga Pogo na yan kumpara dun sa relatively hindi naman kalakihan na ambag nila sa ating ekonomiya. Actually, hindi na relatively. Katiting. Okay? Less than 1%. Ako, ang iniisip ko, bakit tahimik pa rin po ito si Pangulong Marcos pagdating din sa mga Pogo? Mas maganda kung magsalita na kayo, Mr. President. Kumikilos na yung mga tao nyo against Pogo kayo, tatahimik kayo dyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na busy kayo. Kitang-kita nyo naman, napaka-immediate nitong threat na ito Diba? It's a national security issue na nga Mas maganda kung magsalita kayo, ano po ba tindig nyo pagdating sa Pogo? Para mas luminaw doon sa mga ahensya, doon sa mga politiko, kung ano ba dapat yung ginagawa diyan sa mga Pogo na yan. Syempre, yung mga local governments, malaki rin syempre yung responsibility sa mga yan. Kung pinapapasok nila yung Pogo, di ba? Ngayon, nagigising na yung iba. Pero minsan pag inisip nyo, ang dali kasing kontrolin ng mga local officials, no? Yung iba, suportahan mo lang yung kanilang kampanya sa eleksyon. Tapalan mo ng pera, papapasukin ka, nahawakan mo na yung konseho, lagyan mo yung mga konsehal, o yung mga bukal, edi pasok yung Pogo. Tapalan mo ng pera, lahat ng mga opisyal. Afford yung mga Pogo, kaya nilang gawin yan ano mangyayari dun sa mga residente? Magigising kayo, ang laki na ng compound dito, ano ba nangyayari dyan? Hindi nyo alam, may mga tinotorture na pala dyan. Ayan, syempre, wag tayo maging makasarili. Syempre, sabihin na iba, nakikinabang kami kay mayor nakikinabang kami kay governor o kay congressman, o kay councilor. Kasi dahil, biski alam namin Pogo sila, bumabalik naman sa amin yung benepisyo. Nabibigyan kami ng konting ayuda. Okay, syempre, marami talaga yung nangangailangan, pero pag tinignan natin yung big picture, napakalaking salot ang dulot nito kumpara dun sa mga immediate na benefits na nakikita natin. Ayun, ang sa akin lang, tutukan po natin itong mga Pogo na ito. Okay? Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like,
share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.